hanggang saan lang ang poder ninyo muna bago natin pag-usapan tong ilang pandetalye. Under sa deregulated regime ngayon sa operasyon ng mga shipping companies, hanggang saan lang kayo pwedeng manghimasok? Meaning meron ba kayong poder na mag-penalize o eventually po magdikta na sabihin na hindi pwede ang gusto mong mangyaring taas ng pamasahe? Manong Ted, ang ginagawa po ng Marina, dahil deregulated po ito, nagbibigay po tayo ng mga advisories sa ating mga shipping operators. For example, ngayong may sitwasyon po tayo sa Middle East na inaasahan po natin na pwedeng maging challenging talaga ang mga susunod na araw. Not only po of course dito sa Metro Manila, but much more sa ating mga kababayan po doon sa sinasabi po natin ng mga island economies dahil sa pagtaas po ng presyo ng gasolina. Ang Marina, nagpe-penalize naman po tayo. But the thing is, dahil deregulated po, pag walang complaints, we cannot act on it. Although we can act pag may nakikita po tayo na abuso. So yun nga ang tanong ko ho, kasi inyo na nga po nasagot, no? Ang sitwasyon, deregulated po ito, kung ano kanyang mithiin sa deregulation, etc. Kaya ang tanong ko nga hanggang saan kayo, no? Pag sinabi nating abuso sa pamasahe, yung abusong yon, paano niyo ma-establish yon? Una po, Manong Ted, kailangan po, of course, ang Marina, may mga nag-i-evaluate naman po ng situation sa ating mga regional offices. Of course, yung mga commuters po natin, at nagpapasalamat po tayo at they have become more aggressive in reporting yung mga alleged violations ng ating mga shipping companies, not only po sa sa quality ng service na naibibigay, but also po doon sa pagtaas po ng mga pamasahe. For example, may mga nag-abiso na po na magtaas po sila ng pasahe in the light of the current crisis nga po sa Middle East. But the point is, may requirement po ng batas at kailangan po natin sumunod doon sa itinakda po ng batas. For example, there's a need for a waiting period for 2 weeks prior to the effectivity ng request po nila or information that they have provided po dito sa Marina. Medyo limitado po ang papel ng Marina with respect po dito sa rate setting dahil clearly defined po ng Republic Act 9295 and its corresponding implementing rules and regulations. Yun lang po yung the requirement na inform ang Marina. Tapos yung publication. Kaya tayo po ay naglalabi po sa Congress na baka kailangan po natin na bisitahin itong mga provision po ng mga to kasi it did not foster competition actually. The original intention po ng batas at nandito pa rin po tayo at nakikita po natin yung structure po ng domestic shipping natin kung sino yung mga traditional po ng mga players continue to dominate po yung domestic shipping industry natin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa